I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Today is the last flight of our drone. Sirana. Drone, maraming salamat ulit sa ilang mga videos, saka at least nakashare tayo sa mga viewers natin, mga top view. Yun ang last flight ng ating drone. Hindi ko lang alam kung kailan pa tayo ulit makabili ng drone, mga kakugi. Hello guys, good morning, magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat guys. Another day, another blessing na naman, mga kakugi. Guys, andito tayo ngayon sa munting farm namin dito sa sa Tag-Ubi. Hindi pala namin, farm ni Sir Tipin at saka ni Manong Edwin, mga kakugi. Ngayon is dito, kami, pundok-pundok may mga kakugi kasi birthday ni Sir Stephen. At nandito naman tayo, kausapin na lang din natin si Manong Edwin, mga kakugi. Opportunity na natin to na mapagbigyan tayo na makakwentuhan, maka-chicken talk si Manong Edwin. So mga kakugi, antabayanan nyo ang buong episode na ito. Alright! Andito sa harapan natin ngayon, isa sa mga idol namin dito guys sa pagmamanok. Walang iba, si Manong Edwin Humawas. Manong, good morning. Good morning diha kakugian. Yan. Sige lang tag abot-abot, wag ko ka interview nimo. Karon sakpan na jud. Inana ginaunahon ginatong tuwas layo. Every time na pupunta kami dito, every time ari ko sa Tag-Ubi, yung una nating makikita na mga manok na nandun guys, yung mga yellow ang tipis, kay Manong Edwin yan. Pero dati itong buong area ito sa kanya to. Yun, Manong, unsa, anong taon ka nag-umpisa dito sa Tag-Ubi? Sa Tag-Ubi mga 17 years na. 17 years na. Oo, gikan sa pag-abot na modre. So kanay gyud dili na jud nga area. Tulonika farm nako no sa Atbang. Nya dito sa unahan. Nya dayon dire nya ang ni final ko og kuan dire dapita kay nindot og terrains ba. Bitaw. Para mausa lang sa lang akong farm. Dire akong gipili. So kalin na lang. More or less mga abot ba ni hektarya? Anagin more or less 1 hectare. 1 hectare no, more or less. Karon Manong, sige pa imo breeding, continuous pa imo breeding ron? Nag-start na sa kog kanang breeding para sa among association sa NCBA. NCBA, oo. Sa Tayod. Unya ngari karon kaning mga naka-cord karon, puno ni tipi tanan no? Puno gyud. Puno. Abot nig mga 100? 100 plus ang 100 plus ang naka-cord. Naka-cord. Nya wa pay labot ang nasa range. Nasa range mga 30 heads siguro na. 30 heads, mga laki. Oo. Way labot ba Walay labot. Kining Manong, pwede minimo matagaan o gamayng history sa pagsugod nimo sa pagmanok. Giunsa gid nimo pagsugod ang kining pagmamanok gid ba? So actually, nagtrabaho ko sa Cosmos Battling kanang ang produkto Sarsi Papcola. Ng akong mga barkada nga ahinte kada Domingo tuwas buwangan. Nya ako ragi dili mo buwang. So nay usa ka ahente namo nga kanang nihatag nako og manok.
So dito ko nagsugod no nya ang akong uyuan mo gitoy akong idol sa manok. So dihay gi kuan nga 15 ka buok heads nga gipapakyaw nako akong gibayran. So na surprise ang akong uyuan kay naghimo na ko mga tangkal dito sa amo, backyard lang sa una. So motong start gyud sa akong pagmamanok sa Mga unsa nang tuig manong? Di ko malimot 2003. 2003. Oh, 20 years ago. 20 years ago. So mao na siya. So ang manok kanimo atong higayon na dito pas Paknaan. Dito pa sa Paknaan niya ngamong dihilat sa kilid sa mong residence akong gikuan kanang gipamaraygan. Ni kuan to ka mga cord to mga 60 to 80 heads. Uy, ganda kan to area na pa nang area haron. Wala na gigamit na. Idolan kito siya niya ang tag-iya almost 30 years wa gito magamit. Sunindota. Nya mo tong paggamit nangita ko yuta mo tong naabot ko diri sa Tag-Ubi. Tag-Ubi. Naabtan pa to nimong mga panahon nga ang karsada dire grabe pa kakabati. Grabe. Taas na kay nang 20 kph sa motor nga imundagan. Grabe kalubak-lubak nya lagko kay bato. Kunting uwan, slide. Tinguhan akong ibilin ang motor o ang multicab sa ubos lakaw mi sa kumanghod dire. Labi pa magdaog-laog. Oh, pasaan mi sinako. So ang akong nahinumluman duha pa ka buok driver dire sa habal-habal. Sa atong higayon na. Grabe ang daan dire. Grabe ka kakalbaryo. Oh. Guys, makwento ko lang mga kakugi. Itong barangay Tag-Ubi, ito yung pinakalas na barangay sa Compostela. Mountain barangay ha, sa, ano na, talagang yun na ang pinakamalayo siguro nasa mga 17 kilometers from the highway. From the highway. Oo. Tapos itong karsada guys na nakikita nyo na dinadaanan namin na simentado na, parang 2 years lang yata ni. Oh, 2 years pa lang. 2 years pa lang. So sa palagay na lang natin sa 18 years or 15 years siguro manong bati jud kang karsada nga. Ang gagwanta diri no. Pila pa lang ka buok ang nagmanukan diri ato higayon na. Sa diri ang nagmanok yun niya matawag na to og farm is duha ra gimi. Duha ra gyud. So katong former city councilor sa Mandawi si Andaya. Si Ruben Andaya. Oh, Ruben Andaya no. Ruben Andaya. Pero karon naman napaman nang iyang igsuon man na. Iya man si Consial Eugene. Oo, si Eugene. Dayon ang imo. Do dili pa kani katong sa Atbang. Oh, sa Atbang. Tingnan nyo guys ha. Nag-umpisa sila dito, dalawa lang na farm. Kay Manong at saka kay Andaya. Ang nangyari mga kugi ngayon, lately, siguro hindi lang 50. Hindi lang 50 ka-farm ang nandito ngayon. Nandyan sa unahan kina Busgino Amudja, kinsa pa man ang naade sa unahan. Ito lang sa kalapit guys. Nandyan kay Brent Cabarubias, kay Mark Andaya Sanchez. Tapos yung sa kabila Jerry yung sa overseas nasa barko pa. Tapos kay Jesus. Dito lang guys. Ano na, 4 na, 5 na. Nako, tapos doon sa unahan pa guys, marami na. So yun ang nangyari. Nung mag-umpisa ka din Manong, libon pa ni. Actually ang ilang kuan diri is ang panginabuhi, source of income diri is pagkuan ng mga humay, mga mais. Mais na siya, tanong na yun. So akong giistoryahan sila kung unsay ilang produkto niya pilay makuha nila sa sud sa usa ka buwan. So from that akong gi-explainan nga mas maayo siguro nga magmanok mo. Kay mo ni inyong kitaon nya lawog ra mo, tubig nya buntag ug hapon ora nya makakuha na mo lain nga anang buhatonon sa inyong panimalay. So mao na the start no
diri sa Tag-Ubi. Ang nakanindot mo diri ang kanang tereno niya, ang climate ug ang Carabao grass. Correct. Itong pagpa-farming sa manok, dati kung nung mag-umpisa dito guys na mag-farming, talaga libon kini nga rin, masukal. Ang marami nito mga hagunoy, kaning isa nga na ng kugon. Tapos yung area na ilang gidaro, kay ilang panamnan, yun lang ang na-develop. Ngayon, nung pumasok na ang farming, ganito na kaganda ang mga lupa dito guys. Talagang kung makikita nyo, parang na talaga, murag golf course na ba, kasi green na. Tapos, itong area mo Manong, kabuuan, pilay rent ani? Di lang ta mag-istorya ng rent kay B1,000 no? Oo, kay kanang siya nga ni sikreto ning amo kay karaan naman ko. Ang sweldo sa imong tao? Ang sweldo sa kong tao diri is 7,000 per month. Ang kanang tiglawog niya na ako'y gisuhulan nga 7,000 sa para pag-assist sa maintenance. So, kanindot. Tingnan nyo guys yun ang palagi kong sinasabi. Itong pagmamanok talaga, hindi lang, kasi nasa isipan ng ibang mga tao ba yung hindi mahilig sa manok, akala nila yung pagmamanok sugal lang, sugal yung nasa isip, pero hindi guys. Kung iisipin natin, marami tayong natutulungan. Bakit? Dito sila guys nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mais, minsan mangupras, pero hindi man yan araw-araw mga kakugi. So ngayon, ito pumasok na yung nagpa-farming sila Manong Edwin. Every month may natatanggap na sahod. Yung nandito na wala nang kan. Ilalagay edad ng Noilandro. Mga 50 kapin. 52. Tapos mahirap nang maghanap ng trabaho doon sa syudad mga kakugi. Pero ngayon, dito lang sa kanila may sahod 7,000. Tapos may isa pa si Jonel no? Saka meron silang privilege, may SSS, kami nagbayad sa SSS. Yun ang maganda guys, kasi by the way si Manong Edwin kasi guys nasa gobyerno. Kaya yung mga tauhan niya dito talagang kino-comply niya kung ano yung mga benefits ba, para in the future naman sa mga empleyado ni Manong Edwin, at least may makukuha din sa pag-abot sa panahon nga na sa isinta na. So naay mga pribilehiyo gyapon. Kay Manong Edwin yon mga kakugi sinasahoran 7,000. Why apil bugas manang no? Wala no kay 7,000 niya. Weekly mo marimi, say mukuan may mohatag ni bugas. So nasa na Christmas bonus gyapon sila. Yun. Pupunta sila dito sila Manong Edwin. Siyempre, pag nandito sila may additional bonus pa na Manong no, kung napay mga na mamalit no. Yun. So yung yung patakaran ko dito, ayusin lang yung namin, yung farm ko at saka yung mga manok para kung minong bibili, meron din silang tatanggap na porsyento per head. Yun ang ko binigay ko sa kanila. Kahapon lang merong bumili na 8 manok. 8. So may sila, may porsyento sila. Yun, pinaka-bonus na yun, no? Ito talagang mga nagmamanok. Kaya nga ang tawag ko dyan sa mga nagmamanok, mga kakugis, mga sabong hero. Hindi sabongero, sabong hero. Bakit? Yung manok pang sabong, kung titingnan lang natin yan, hindi lang yan sa gambling side. Meron din yan sa business side. Marami tayong matutulungan. Kaya sabong hero mga kakugi, o akalain nyo, ilang tao ngayon ang natulungan dahil sa pagmamanok. May sahod every month, may porsyento pa pag may pag nagbenta. Yung iba Manong, may per win pa pag nananalo. Di ba? Yung sa akin, sa association namin, sa Northern Cebu Breeders Association, naging ako dyan breeder of the year. Pag may mag-champion yung manok ko, meron din silang matanggap na share dito sa farm ko. Sa farm mo, oo. So yun guys sabong hero. Kaya uulit-ulitin ko yan mga kakugi.
Maraming sabong hero ngayon dito sa amin sa Cebu. Yan. At isa na dyan si Manong Edwin. Manong, nung mag-umpisa kang mag-breeding, kasi dati bumili ka lang, di ba? Yung ano mo, 15. Mag-umpisa kang mag-breeding, anong taon yun? Nag-umpisa akong breeding mga 26 year to 26. 26, 2000, mga ano, mga mga 17 years siguro. 23 man taron. 23. Na 2006 ka nagsugod, mga ana. 17 years nag-breeding. Breeding. Ikaw jud ang muadto sa farm nga imong palitan or manugo la ka? Ako gimo personal pick nga to no, sa farm nga akong giganahan. Nag-umpisa ako kay Ray Alexander na yung trio ni Ray Alexander. Tapos yung gold ni Tony Gonzales. Tony Gonzales, mga karaan ginang mga breeders. Yung si Tony Gonzales sa Bacolod, yung 21 heads niya na gold. So doon ako nag-umpisa sa gold. Kaya nga yung gold ko ang hinahanap ng mga tao dito sa mga buyer sa pumupunta dito sa farm ko. Pero ngayon, wala ako masyadong makitang gold sa mga manok mo na napuo to. Ay, inubos kahit sisoy pa lang bibilhin. Bibilhin na. Meron ako natira dyan, 4 na piraso. Siguro yung dalawa gawin kong broadcast para dadami yung gold. Gold mo. Yun ang yung unang signature line mo, yung gold talaga. Gold talaga. Guys, mga Kogi, opportunity na natin to na makaistorya si Manong Edwin. Mga previous na mong kita ni Manong Edwin, mga kakugi, meron siyang nabanggit na karanasan niya nung mag-umpisa siyang bumili talaga ng mga manok doon sa mga kilalang breeders. Ngayon guys, i-share namin, pwede natin i-share, Manong? Okay ra. Yung mga karanasan. Ito guys, pakinggan natin. Yung nabanggit mo, Manong, na karanasan nyo ni Sir Tipe nung pumunta kayo sa sa Bacolod sa Victoria. Oo. Yung kay DBH Danilo Hinlo. Oo. So anong nangyari nun, Manong? Yung kasi yung si Danilo Hinlo back to back world slasher yan. Idolize namin ni Stephen. Ako bibili ng mga trio, siya magbibreed. Noon siya ang magpapalaki ng mga sisoy. Pumunta kami sa DBH. Tapos sa gilid doon may kilala kami. Nang pumunta kami sa DBH farm, malayo pa kasing iikutan. Kaya sabi ng kaibigan namin, dito tayo dadaan. Pero hindi yung multicab namin, yung multicab na maliit. Van to van? Van na multicab. Doon nag-upisa. Sus, hindi namin alam na hindi pwedeng makadaan doon kasi malaking mga bato. yung tatlong kasama ko, si Stephen, yung kaibigan namin, kukuha ng bato, ipatong ligid para mo level up. Imagine to cross lang niabot may almost 1 hour. Sus, shortcut o tato? Shortcut o tato. So mo to'y naitabo. So pag abot na mo sa main nga agianan, nangutan na ko sa mong kaila nga unsa maning balay-balay sa tuo, balay-balay sa wa. Sos niingon man nga ang kanan sa tuo sa mga army, ang sawa NPA. Sos nagatbang ra ko yawa na mo yan, nakalampas naman mi diretso lagi Miss Farm ni Danilo Hinlo, no, tong late father ni Kuan saya kanang anak ron niya. So mo tong umpisa, ikaw ga-drive ba to? Ako ga-drive. So mo to nakakuha mi og kanang usa ka laki, usa ka bay. So dito nagumpisa ako. Doon ako sumikat sa manok nila. So yun. Yung pangalawang namin, doon kami sa Araal. May kasi akong kaibigan na sa Bacolod din yan. Sa La Carlota yan. La Carlota, Araal. Yun ang kay Sambuanga White, yung doon na
first farm doon kay sa Sambonga White. Pumunta sa kami sa pinakamataas sa Araal. Tumoy na bukid. Bukid na. Ang daming farm doon magaganda. Dalaga pa mo sakyanan? Wala kami sasakyan. Tricycle lang, pakyaw. Imagine 100 per head ang pliti. Tricycle. Tricycle. Kamagapon sa Tipin. Kaming Stephen. So nagkwentuhan kami sa mga tao doon. Hindi namin alam na hanggang alas 12 lang ang mga tricycle doon. Alas 12? Alas 12 ng Udto. So pag namin alas 4 na, sabi ng uwi na sana eh. Sabi ng kaibigan namin doon na wala na kayong masasakyan. Patay. Patay, paano nito? Ang layo pa. Mabuti lang may yung Isuzu na karaan long nose na yun ang ng tubo, howling. Kargas tubo. Naka-hitch kami pababa. Dito lang ko sa gilid, kinagiliran si Stephen sa hood. So, doon, sa kilid hood. sa driver. Kilid gid sa pasahero. Okay, sa pasahero. Bali driver, naiupat ka tao niya, ikalima ko, medyo nagkapit sa kilid. Si Stephen dito na sa hood. Ako siya gunitan niya, Stephen gunit sa kanang kuan sa hood. Palugsong. So ako lang ang akong gikuan ang driver nga ilag kalit og brake kung kalit kag brake malagpot si Stephen. So dandahan kaming bumaba sa La Carlota. Nakapalat mo to. Meron kaming nabili para negosyo. Meron akong kaibigan na gustong bumili na 50 piraso. Doon kami naghanap ng manok. Oo. Kasi inubos yun niya yung yung manok na 20 piraso na 10 doon mga gold. 10 naman yung Ray Alexander. So nakulangan pa motong dungagan. Alegria. At saka yung nabanggit ni Sir Tipe na dala mo mga pusil kanya man gilis ng mga manok. Yun doon ang kaibigan namin sa Victorias, yung dating sundalo. Yung manok niya tag 4,000 ang binta, yung 12 months 11 to 12 months. Sabi namin kung gusto mo ba ng baril. Sabi niya wala problema. Ilang piraso ang mo sa kapalit sa isang 45. Sabi niya 10. Sige. 10. Sige, kay Stephen yung 9mm niya 15 piraso. Mas mahal yung pusil ni Stephen. Kaya bumalik kami, dala na yun namin yung baril, pinalitan ng 25 na manok. Maganda namang record doon kasi yung niya, yung palahi niya galing kay DBH. Doon kami palagi nag-champion sa Mandawi Coliseum at sa Galiran ni Mandawi. Nako. Guys, bihirang karanasan yan ang kinukwento nila mga kakugi. Kalain nyo yung farm na pinuntahan nyo pala, sabi ni Sir Tipin, kailangan nila ng baril para sa security nila. Kaya ang nangyari, pinalitan yung mga dala nilang baril. Kasi dito guys, maraming mga gumagawa ng baril dito sa Danau. Ang nindot kaya ang usa ka pusil po ilihag na po sa tag 4 mil 40 mil ginansya kayo. Nako, mayroon kayang katulad nila dyan na nanonood ngayon nga kayang mag-venture na ganyang klaseng adventure mga kakogi dahil sa pagmamanok. Grabing passion yan. Maghanap ng palahi na magagaling na mga breeders. Tapos strange kayo sa lugar kasi wala kayong ibang kakilala. First time yung pupunta doon. Hindi nyo alam kung paano makapunta, paano pagbalik. Basta gutsy lang gituin nyo. Nako, mahirap yan mga kakogi. Karanasan, naiibang karanasan. Kami ngayon guys, ang karanasan namin, sakay naman may aeroplano. Tapos pagpunta namin, may guide na kami, nandyan si Sir Tipin. Hindi na kami masyadong Pero sila guys, nung mag-umpisa sila, grabe ang adventure talaga. Kaya masasabi natin mga kakogi na regarding sa pagmamanok, karanasan, sa experience,
eksperyensado na talaga si Manong Edwin. Kaya nakikilala si Manong dito sa Mandawi area. Siguro buong Cebu, Manong, no? Sa Tihiro, Sa Tihiro o sa mga nagmamanok, mga kakugi. Kasi dati rin nagpo-promote kayo ng mga pa-derbies, Manong, no? Oo. Dati. Pero ngayon nandyan na si Manong sa gobyerno, busy siya sa gobyerno. By the way, mga kakugi, si Manong, siya ngayon ang head sa traffic, no? Director ng traffic dito sa Mandawi, yung team, no? Traffic Enforcement Agency of Mandawi. Ayan, Traffic Enforcement Agency of Mandawi. Yan. So, ngayon, dito na lang si Manong pag weekend. Pawala sa stress. Yan. Tapos hindi na siya pumupunta-punta sa mga farm na malalayo kasi sakit ng tuhod, parehas na. Grabe na yung experience kaya grabe na talaga. Yung mga bagong nagmamanok dyan, ako, wala tayo sa experience sila. Especially, itong dito, sa Tag-Ubi. Grabe, ang layo guys. Kung suhito lang mo diri sa Tag-Ubi, kung alam nyo lang kung gaano kalayo yung pasaanan nila sa usa ka sakong lawog padong maabot diri kay atrahonong sa may Limonsituhan from Limonsituhan. May area kasi dito guys sa sa Compostela tinatawag nila Limonsituhan, pero hindi pa yung Tag-Ubi, barangay Dapdap pa yun. Mulaw. Hanggang doon lang daw yung multicab nila kasi madulas yung daan. Tsaka paakyat man. Kaya yung multicab nila hindi kaya. Kaya pinapasa nila ni Manong Edwin. Yan, praktisado. Noon yun. Ngayon, mga kakugi, bullpen na lang ang hinahawakan. At saka dito naman sa manukan niya, every week, nandito siya. Tapos yung mga dating clients niya, bumabalik-balik. Tapos, mga kaibigan, ginagamit yung manok niya guys sa mga pa-derbies.